Pa, asan si Mama? Nasa heaven na siya, anak. Heaven? Di ba doon nakatira si Papa Jesus? Oo nga, anak. Doon mapupunta ang mga mababait na tao. Kaya ba nandoon si Mama? Gusto ko rin doon. Siguro kapag nandoon na ako, nawawala na yung sagot ko. Anak, tandaan mo. Hindi hayaan ko walang ito. Tandaan mo na. Nak, gusto mo ice cream? Libre na ni Papa. Nak, okay ka lang. Dumdugin mo. Nak, okay ka lang. Uy, Doc. Dito na po kayo. Good evening po. Sir, kailangan na po talagang maoperahan ng anak niyo. Ah, bakit naman? Meron na po kasing butas yung puso niya. Kapag hindi po maagapan, maaari po siyang mamatay. Ah, sige. Magkano po ang operasyon? Bali, 150,000 po para sa operasyon at gamot. Sige. Gawin niyo ang mga kaya niyo. Ako na po bahala sa pera. Saan ko lang po? Pasensya na. Ano na yun? Hindi. Mali ito. Hindi ko kaya magnakaw. Sir, anong ginagawa mo rito? Sir, hindi po ganito. Mali po ang inaakala niyo. Ano ka lang sino ko? Bangko, ang nanakaw ka. Sir, please. Wala po akong kinuha kahit iso. Opo. Sinubukan ko po kunin para sa anak ko. Ngunit di po kinain ng konsensya ko. Sir, maawa na po kayo. Wala na po akong pagkakakitaan. Kailangan ko po itong trabaho ito para sa anak ko. Sir, magmamakaawa po ako. Wala akong pakialam sa dahilan mo. Hindi ako sa magnanakaw na tao. Pero hindi po ako magnanakaw. You have crossed the line, Jansen. You're fired. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Panginoon, huwag pag-iusap. Huwag niyo siyang kunin. Huwag niyo siyang kunin gaya na pagkuha niyo sa asawa ko. Hindi ko kakayanin. Nananalig ako sa iyo araw-araw. Lahat ng dasal ko. Pinilit kong maging mabuting tao. Ginawa ko lahat ng tama. Pero bakit ganito? Bakit siya pa? Kung totoo ka, kung nakikinig ka, pakinggan mo naman ang panalangin ko. Wala na akong hinihingi, kundi buhay lang ng anak ko. Kung totoo ka, huwag mong hayaang pati siya mawala sa akin. Pa, Oh, anak, gising ka na pala. magiging okay na po ba ako? Oo naman. Gagaling ka, malakas ka eh. Kapag po ba natulog ako, magiging pa rin po ba ako bukas? Siyempre naman. Ito, pag nagising ka, bibili ka ng yan po. Diba, paborito mo yan. Uy, pre. O, ikaw pala. Buka dito. Uy, pre, anong ginagawa mo dito malapit sa ospital? Inom lang. Kakaut ko lang sa trabaho. Eh ikaw, anong ginagawa mo dito malapit sa ospital? Eh, sinugod sa ospital ang anak ko eh. Lumala daw ang kondisyon niya. Katulad ba na sa asawa mo? Oo, pre, katulad ng sa kanya. Ito, inom na lang natin yung problema mo. Nga pala, dun sa trabaho mo, may bakante pa bang posisyon?
Di ba may trabaho ka na? Eh, tinanggal kasi ako sa trabaho eh. Magkano ba kailangan mo pera? Aabot ng 150,000. Ang laki naman pala ng kailangan mo pera. O yun nga eh. Hindi ko alam kung saan ako makaharap ng pera. Ganito na lang, papayaran na lang kita ng kailangan mong pera. Talaga ba? Salamat pre. Walang anuman. Nung nangangailangan ako, ikaw lang tumulong sa akin, binalik ko lang. Bakit po? Ano po nangyari? From Claresa General Hospital po. Pwede po ba kayong pumunta ngayon dito? Sir, pasensya na po. Pero hindi po naging matagumpay ang operasyon. Tumigil na po ang pagtibok ng puso ng anak nyo. Ginawa ko naman lahat, di ba? Nagtrabaho ako. Nagdasal ako. Sinubukan kong maging mabuti naman. Kaya ako laging tulong sa gana. Akala ko, sapat ng paniniwala ko. Akala ko, pag kumapit ako, dadalhin siya. Pero wala. Wala pa rin. Bakit? Ginawa ko naman lahat, di ba? Lahat ng pagdadasal ko. Araw-araw. Lahat ng sakripisyo ko. Lahat ng paniniwala ko sa'yo. Pero anong klaseng Diyos ka? Alam mo nang wala ako. Anak mo na lang ang meron ako. Tapos ginawa mo pa siya. Wala kang kwenta. Wala. Pinili ko ang pagdasal para mabuhay lang siya. Pinili ko ang tanga. Pinili ko ang pananampalataya. Anong binalik mo? Wala. Wala. Hindi kita mapapatawad. Anong kaso mo? Alam mo bang mali yun? Hindi lang sa batas, pati na rin sa mata ng Diyos. Diyos, nasan ba siya? Pamilya ko nawala. Buhay ko nawasak. Kung totoo siya, ba't niya hinayaan itong mangyari sa akin? Pero minsan kasi, naiisip natin na pinapabayaan niya tayo. Pero baka niligtas na tayo sa mga mali natin desisyon. Niligtas? Paano mo sabi niligtas niya ako? Nagaw niya lahat ng mahal ko. Hindi ko man alam kung buong kwento mo. Pero naranasan ko rin yan, ang mawalan ng pamilya. Pinaslang nila sa mismong harap ko at di mapigilan ang sarili ko. Kaya napatay ko yung mga gumawa nun. Kaya ako nandito. Naniwala ka pa rin sa Diyos? Matagal akong galit. Pero habang tumatagal, na-realize ko dito na habang nakakulong tayo ay pwede pa rin tayo lumaya. Maya? O tungaw? Rehas? Dingding? Pulis? Ano pala yung pinagsasabi mo? Kalayaan sa galit. Kalayaan sa bigat ng dibdib. Wala nang mas bibigat pa sa buhay na punong-puno ng sama ng loob. Hindi mo kilala. Hindi pa nga, pero may isang bagay akong alam. Kahit gaano mong kadilim, may liwanag pa rin kung hahayaan mong pumasok. Hindi ko nga alam kung titira pa sa akin. Meron pa. Habang huminga pa, may pag-asa pa. Ano pala pangalan mo? Johnson? Ako pala si Jerwin. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Alam mo, minsan, kung siyempre mga wala, sila pa rin gumigising sa atin. Kahit wala na sila pa rin ang dahilan kung bakit kailangan natin mamuhay ng tama. Hindi mo alam pagramdam. Diyos daw? Kung may Diyos, bakit niya kinuha ang lahat? Hindi ko alam ang sagot, pero alam ko ang pakiramdam. Pinatay ang buong pamilya ko, pero hindi ko inayaan ang pinakuloy mo. Pag pinili mo sumuko, parang binili mo na rin mga taong nagmamahal sa'yo. Pero pag pinili mo bumangon, baka sa uli, mararamdaman mo ang huling na kalayaan. Dati, sinisisi kita sa lahat.
sa pagkamatay ng asawa at anak ko at sa pagkakulong ko. Galit na galit ako sa iyo. Pero ako pala itong hindi makawala. Nakulong na nga ako, pero dito sa loob, sa puso ko, mas matagal na pala akong nakadena. Kaya nandito ako, humihingi ng tawad. Hindi para kalimutan lahat, kundi para lumaya. Panginoon, gusto ko nang lumaya. Hindi lang sa kulungan, hindi sa galit, sakit, sa kasalanan. Kung may pag-asa pa para sa akin, gamitin mo ako. Itama ko man ang lang yung natira sa buhay ko. Bigyan mo ako ng panibagong simula. Gusto ko nang maging malaya. Nang lumulutang, walang pupuntahan, walang dahilan. Parang ulap na walang dalang ulan, kamang walang kumot at unan. Bihag ako ng pagtataka, may saysay ba ang paglalakbay, ngunit nahanap din kita. Nahanap kita. Kamusta man? Sorry ngayon. Ang dami ko pwede may kwento. Hindi ko alam paano ko nalampasan lahat ng ito. Ang totoo, muntik na talaga akong tuluyan na wala. Pero sa loob, may nakilala ako. Si Jerry. Pinakinggan niya lahat ng galit ko. Galit sa mundo at galit sa Diyos. Siya ang nagbukas sa mga mata ko na hindi ako nakulong dahil sa Diyos. Nakulong ako dahil sa sarili kong kagagawa. Pero sa huli, gusto kong ayusin ang lahat. Gusto kong mamuhay ng tama. Para sa iyo at para sa kanya. Wala man kayo sa tabi ko. Hindi ko pa rin kayo. Araw-araw at habang nabubuhay ako, sisiguraduhin ko hindi na ako babalik sa natin. Dahil malaya na ako.